Malaki kasi ang pagkakaiba ng sinasanay mo lang yung sarili mong maging manhid rather than being rational enough to know your limits. May question tayo. Dealing with emotions dati versus now. Wala naman masyadong pinagkakaiba. Ako pa rin naman to. Ganun pa rin naman ako mag-react sa mga bagay-bagay. So, ang kaibahan lang siguro is ngayon, mas defined na kasi. Defined na yung pwede mong ilose, naiintindihan mo na baga. Defined na yung mga strategies na gagamitin mo because, again, you study the strategy and of course, you have a plan, di ba? Doon lang lahat yun eh, di ba? Yung makukuha mong info doon will help you manage your emotions naman eh. Diba? Kaya I don't think na may inayos ako. Parang ganun, alam mo yun? May inayos ako doon sa emotions ko eh, di ba? Before ka mag-google ng oras, finding a solution dyan sa emotion problems mo, maybe start ka muna by defining things out eh, di ba? So, define mo muna yung gagamitin mo, define mo muna yung pwede mong ilose, define mo muna kung ano yung plano mo, di ba? If you have those info na nakatarak sa utak mo before ka mag-trade, mas dadali eh. Mas magiging comfy ka, it becomes easier if you have the information na mga bagay-bagay na ganun. Particularly, you have the info on the worst case na pwede mangyari. You are comfortable sa pwedeng mangyaring worst. It becomes easier, di ba? Pero syempre, quant trading kasi ang ginagawa ko. Medyo maaga kasi ako namulat sa quant trading eh. So, medyo cheat code yun. So, parang I physically remove sa charts eh, di ba? Physically remove doon sa emotion points eh, di ba? So, pero syempre, kung hindi ka naman talaga comfy doon sa pwedeng mangyaring pinakamasama, sa worst case nga, di ba? Tinagalog ko lang. Talagang mahirap sikmurain yun, di ba? Doon ka talaga mag-i-start eh. Di ba? If you want to deal with the emotions, deal it with information eh, di ba? We should always remember that we cannot control the future results regardless kahit anong gawin natin. Wala tayong magagawa doon. Hindi natin makokontrol 'yon, di ba? Na ang actual na pwede lang nating i-control is yung pwede nating ipatalo. Malaki kasi ang pagkakaiba ng sinasanay mo lang yung sarili mong maging manhid rather than being rational enough to know your limits emotionally, di ba? Working around it eh, di ba? So, ang final tip ko na lang siguro sa'yo, just find things that will give you more info to study, more data to study, di ba? And the more info na pumapasok sa utak mo, the more comfortable ka sa mga pwedeng mangyayari, di ba? That info will give you more knowledge and that knowledge will help you manage that emotion. Jeez.